Hanap-hanapin ka ng mga tao na para bang ikaw ang gantimpala. Kapag nabasa mo na ang lihim ng kalikasan ng tao, makasanayan mo ang 7 bagay na ito. Number 1. Katahimikan matapos ang insulto. Hindi ka nagre-react, umaangat ka, at iyon ang nakakaistorbo sa kanila. Number 2. Kalmadong wika ng katawan. Walang pagkakalikot, walang nerbiyos na kilos, kundi payapa at matatag na presensya. Number 3. Pagrespeto sa sarili sa oras ng pagtanggi. Umaalis ka ng hindi nagmamakaawa, hindi nagtatanong, at hindi humahabol. Number 4. Hindi matitinag na pamantayan. Hindi mo ipinababa ang antas para makisama. Sa halip, itinatataas mo ang iba para umabot sa iyo. Number 5. Pagtitiis sa hirap. Ginagawa mo ang mga bagay na mahirap. At hinahangaan ng tao ang hindi nila kayang gawin. Number 6. Tatag sa gitna ng pagsubok. Habang ang iba ay nagkakagulo, ikaw ay kumikilos na para bang tapos na ang problema. Number 7. Ganap na detachment. Hindi ka natatakot na mawala ang sinuman. At dahil dito, mas lalo silang nananatili. Sa ang lihim ng kalikasan ng tao, ipinapakita na ang tunay na lakas ay hindi laging nakikita sa galit o sa pagpapakita ng kapangyarihan dahil alam na niya ang sikreto. Nasa loob ito, sa kontrol ng sarili, sa tibay ng loob, at sa kakayahang hindi matali sa opinyon o presensya ng iba. Ang kalikasan ng tao ay madalas mahulog sa emosyon. Ngunit ang nakakaangat ay yaong nakapagliligtas ng sarili mula rito. Kapag natutunan mo ang 7 bagay na ito, hindi mo kailangang habulin ang mundo. Ang mundo mismo ang lalapit sa iyo. Kung gusto mong maintindihan ang tunay na ugali, kilos at lihim na motibo ng tao, kailangan mong basahin ang lihim ng kalikasan ng tao. Ilalagay ko lang sa ibaba para tuklasin ang mga aral na magbibigay sa iyo ng bentahe sa buhay, relasyon at kapangyarihan. Huwag nang palampasin.